Okay, mga kapatid, wala ng intro-intro. Utot mo, Claire Castro. Eto po mga kapatid, pag-uusapan po natin ngayon, no? Live po tayo ngayon sa Badong Rattles Vlogs. Mag-one lang po kayo kung okay po ang ating video, kung okay po ang ating sounds. Kung hindi naman po okay, ay magsabi lang kayo habang tayo nagpa-programa. Okay. Pag-uusapan natin ngayon, sinampahan po ng kasong cyber libel, 110 million na cyber libel case, no? Nito po ni Congressman Leandro Lebiste. Ah, malabo po ba? Okay. Congressman Leandro Lebiste, ito pong si Anteclaire Castro. Dahil po sa paninira di umano cyber libel sa kanyang programa. Alam niyo po to si Lagari Queen pa to, no? Si Claire Castro, medyo lumalagari-lagari pa rito. Okay, meron pa siyang vlogs. Sinasamantala po yung malaking pagkita. Malaki nakita sa PCO. May sarili pa pong vlogs. Yan, pag-uusapan po natin, bukod dyan, ito po si John Vic ay binulgar na meron pong second attempt. Second attempt sa bribery sa kanilang magkapatid. Dapat kasi pinapakulong nyo yan. At syempre pa, ito po, si Rason po, bumanat. Si Rason na po mismo ang bumibira dito po sa ating magaling na Congressman Kiko Barsaga. No? Si Rason na po ang bumibira mismo. Sabi niya, hindi raw po bagay si Kiko Barsaga sa institusyon ng Kongreso. Mas bagay daw sa isa pang institusyon. Alam niyo na kung ano yung gustong tukuyin. At syempre pa, wala na raw pong gana, no? Hindi, ayon po kay Congressman Puno, ay sawa na ang mga congressman sa impeachment. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Ito po, kapapasok-pasok lang po ng balita na si Lebiste po ay nag-file ng 110 million libel case laban po rito kay PCO, Palace Press Officer Clarissa Castro, dahil po sa kanya pong announcement o sa kanya pong sinabi dito po sa vlog mismo ni Claire Castro. Sabi niya po, eto. Ayan po yung sinabi niya na the lawmaker allegedly sold Solar Philippines Power Project Holdings Inc., which was slapped a 24 billion fine by the Department of Energy after it failed to deliver. Yan po. So, pinenta raw ni Lebiste yung kanyang pong kumpanya na Solar Philippines Power Project Holdings. Dahil na ito po ay binigyan ng prangkisa. Ito yung pinuputak ni Boeing anong nakaraang ilang araw na ngayon yata ay hindi na rin po binabakbakan ni Boeing. Baka na-realize ni Boeing na ibang kumpanya nga yung binenta. So ayon po kay Lebiste ay hindi naman niya balak na warakin. hindi niya naman balak warakin. Ayan, nagpaliwanag lang po siya, hindi ko binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. Yan po ang sinabi
ni Libiste. So marami pong kumpanya pala itong si Libiste. At ang kumpanya niyang binenta ay yung walang prangkisa. Okay. Napakarami pong grounds to file a case for cyber libel. Sabi po ni Libiste. Pero ayaw niya naman pong saktan, no? Ayaw niya naman pong saktan. Father Flavi. Ibang sakit na naman yung iniisip mo, Father Flavi. Hindi ka kasali dito. Saktan mo ko. Ay. Iba yung saktan mo ko. Ito po, Father Flavi, ayaw niya namang saktan. Ayan, ha. Teka muna, parang malabo talaga eh. Malabo talaga yung aking pagmumukha eh. Okay. Baka iba na naman iniisip ni Father Flavi sa salitang saktan mo ko eh. Ayaw naman saktan ni Libiste si Claire Castro pero kinakailangan niya raw pong linisin ang kanyang pangalan. Yan. Father Flavi, ikaw anong gusto mong linisin? Kaya mo sunrox yung kwarto ni Father Flavi. Gustong-gustong maglinis ni Father Flavi. Yan po, no? Subaybayan po natin yan. Akala nyo kayo lang marunong mag-ano ha. Akala nyo kayo lang marunong magsampa ng mga 100 million na 100 million na na cyber libel. Kaya rin po yan ng mga tropa pips namin. Tandaan nyo, baka nakakalimutan nyo sa sobrang banat ninyo kay Libiste. Baka nakakalimot po kayo, bilyonaryo po yan si Libiste. Hindi po basta-basta normal na tao yan. Kung si Rason po ay kaya pong magsampa ng 100 million na cyber libel case dito po kay Congressman Kiko Barsaga, kaya din po yan ng bilyonaryo namin na si Congressman Libiste. Laban-laban lang. Laban-laban lang. Speaking po, eto po, lumalala na po ang sigalot sa pagitan po ni Rason, no? Ito po ang pinakamayamang tao ngayon sa Pilipinas. Yung yan, pinakamayamang tao sa deklarasyon. Baka may mas mayaman pa kay Rason eh. Hindi lang dinideklara. Di ba ba? Hindi natin alam. Baka yung mga malalapit sa mga kamag-anak incorporated, baka mas mayaman pa rito kay Rason. Siyempre, hindi lang deklarado, di ba? Kaya hindi natin alam kung kumbaga, ito po yung deklarado. Yan, yung official na pinakamaraming kwarta ngayon sa Pilipinas. Ito pong si Rason. O kaya ang tawag sa kanya, ultra-bilyonaryo. Ito po ang bagong banat no ni Rason, parang vlogger. Hindi na po pinaubaya, no? Kung ganyan po kasi kayaman, hindi na po pinaubaya ni Rason sa mga kung kani-kanino lang yung pag-atake. Kanino mo nga naman ipapaubaya yan? Mas kung yung sa mga pipitsuging vlogger lamang ang aatake kay Kiko Barsaga. Ang tagal na pong inaatake si Kiko Barsaga. Ano pa rin po, napakasikat pa rin po sa mamamayang Pilipino. Siya na mismo ang umatake. Siguro sabi ni Rason, bakit pa ako mag-hire ng PR? Bakit pa ako ipapadaan ko pa sa media? Panay banban naman yung mga yan. Ang tagal-tagal nang inaatake si BP Sara, sikat pa rin. Ang tagal-tagal nang umaatake sa mga Duterte, ang taas pa rin ng rating ng mga Duterte. Kaya siya na mismo.
Siya na mismong umaatake, no? Inatake po ni Vlogger Rason, ni Enrique Rason. Na wag naman vlogger, baka mademanda tayo ng 200 million cyber libel niyan. Hindi po vlogger si Rason, biro lang. Natakot kay Rason. Ay, Rason ha, naku, napakasarap po ng mga ano niyan, ng mga halo-halo niyan. Kamag-anak niya ba 'yon? Yung mga nagtitinda na mga Rason na naghahalo-halo. Napakasarap, tsaka yung palabok, ha? Masarap yung mga Rason palabok na yan. Anyways, ayon po kay Rason, ha? Si Barsaga daw po ay hindi karapat-dapat dito sa Kongreso, kung hindi sa ibang institusyon. Eh, alam nyo na po kung ano yung ipinahihiwatig ni Rason. Yung institusyong mental hospital. Ikaw naman pala, Rason, nag-aawat ka pa. Inaawat mo pa yung sarili mo. Pero wag ka mag-alala. Marami pang back to you. Si Barsaga. Speaking of oligarko, ito po ang magandang pahayag nito ni Libiste, no? Ayon po kay Libiste, may maganda po siyang sinabi tungkol po kay Pangulong Duterte. Sabi po ni Libiste, hindi lang po yung mga corrupt official, yung numero unong kalaban ng Pilipinas nung panahon ni Duterte na nilabanan niya, no? Kasi naging ano pala to, 2013 pa lang daw nasusubaybayan niya na si Pangulong Duterte. Ito pong si Congressman Libiste. Taga-subaybay na po to. Mayor pa lang po si Pangulong Duterte. Mayor pa lang po ay sinusubaybayan na tong ni Libiste, no? At na-realize niya na nung naging presidente po, hindi po yung mga corrupt official. Hindi lang po yung mga corrupt official ang pangunahing kalaban ni Pangulong Duterte. Hindi rin lang po yung mga tinatawag nating drug lords at mga tiwaling opisyal, corrupt and corruption, ang nilabanan ni Pangulong Duterte. Ito po ang kauna-unahang presidente na harap-harapan, narinig natin, na ipakilala sa atin yung mga salitang oligarko. So ayon po kay Libiste, ito po ang pinaka mabigat na kinalaban ni Pangulong Duterte. Very obvious naman po kung gaano po ka-powerful ito pong mga oligarko. Ito po. Kaya believe ka rito sa dalawang batang congressman na to. Kasi madali lang pong mas madali pong kalabanin yung mga corrupt official, yung mga drug lords, kasi illegal po yung mga ginagawa nila. Pero ang oligarko po, napakahirap pong kalaban yan. Ayon po kay Libiste, ito po ang nilabanan. Kaya bilib na bilib sila kay Tatay Digong. Si Libiste mismo, no? Bakit po siya bilib na bilib? Kasi wala pa pong presidente ng Pilipinas na direkta, pinangalanan, oligarko. Yung pangunahing problema ng Pilipinas. Kaya si President Duterte po, ang masasabi natin na siguro sa natatandaan natin na unang presidente na hindi po na-control o wala pong say o nakisama lang sa kanya yung mga oligarko pero hindi sila yung may control ng Pilipinas. No? Ngayon po, kitang-kita po natin. Tignan nyo naman kung gaano ka-powerful. Ayon kay Kiko Barsaga, kung gaano ka-powerful tong si Enrique Rason. Iyan. Masarap yung halo. Biglang halo. Rason,
paambunan mo naman kami rito ng mga halo-halo. Mahirap kalaban ng mga oligarko. Hawak nila mga media, hawak nila mga bangko, hawak nila mga airlines, hawak nila lahat ng negosyo sa Pilipinas. Tapos binangga ni Tatay. Yun talaga ang sukatan eh. Ang kakampi ni Tatay Digong at that time. Kaya masaya pong maging kakampi ni Tatay Digong. Ang kakampi ni Tatay Digong, kalaban niya halos lahat eh. Ng makapangyarihang tao sa Pilipinas. Pinakamakakapangyarihang tao sa Pilipinas. Nilabanan po ni Tatay Digong. Ang talagang kakampi niya lang, kaya solid. No, kinaya, naitawid. No? Tatanong nyo, kung napaka-powerful po ng mga kinalaban ni Tatay Digong, bakit po siya nakasurvive ng 6 years? Nang walang alingas-ngas, nang maayos ang Pilipinas. Okay. Bukod sa kaibigan niya ang US at China at kasama na Russia. Ang kinaibigan ni Tatay Digong, yung pinaka-powerful nations. Kaibigan niya si Xi Jinping, kaibigan niya si Donald Trump, kaibigan niya si Vladimir Putin. At syempre, very powerful po ang supporter ni Tatay Digong dahil sumuporta sa kanya ang 9 out of 10 na mga Pilipino. Palakpakan nga muna natin si Tatay Digong dyan. Naalala lang natin na nakakalungkot isipin na ang ganda ng ginawa. Yung binabanata nila si Tatay Digong, yun mismong pinambabanat nyo kay Tatay Digong na war on drugs. Yan mismo kaya kami believe kay Tatay Digong. Hindi nyo ba nauunawaan hanggang ngayon yan? Okay. Punta na po tayo. Speaking of Tatay Digong, ano na natin to? Ituloy-tuloy na po natin to. Eto po, ICC prosecutors. ICC prosecutor 6% account in PH war on drugs. Ito po ang sinabi ng ng Newswatch, no? Sabi International Criminal Court prosecutor is calling for direct witnesses to alleged abuses linked to the Duterte drug war, including police officers and other law enforcers with first-hand knowledge of the operations in the Philippines. The probe covers accusations of crime against humanity tied to killings and other abuses during the campaign. So ito po, ang problema natin, ito po yung opisyal nilang pahayag. The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court is investigating the allegations of crimes against humanity perpetrated in the Philippines, including killings, torture, and sexual violence as part of the so-called War on Drugs campaign between November 2011 and March 2019. The office is appealing for direct witnesses to these incidents. Mga kapatid, bakit po sila nananawagan ng direct? Mga direktang saksi. Ibig sabihin, yung mga hinaharap nilang mga saksi, hindi naman talaga nasaksihan yung krimen na sinasabi nila. Yan yung sinasabi natin. No? Dito po sa Pilipinas, pag wala pong saksi, absuelto na po. Dahil kayo po ay mga imperialista, kayo po diyan sa ICC. Wala po batas-batas sa inyo. Ang kinakailangan nyo lang po, yung pinakulong ninyo, kinakailangan nyo ng mga testigo. Sa madaling salita po, wala po silang mga witness na totoong witness. Grabe, nakakagalit po. Nakakulong si Tatay Digong
Ibig sabihin, nag-issue kayo ng warrant of arrest, pinakulong nyo na ilang buwan na nakakulong si Tatay Digong, wala pala kayong witness. Grabe. Dapat tong ICC, hindi naman po, no? Hindi naman po sa ayaw natin, no? Nananawagan po kami. Yung Putin. Baka gusto mong gayahin si Donald Trump. Lusubin mo yung mga ICC na yan at may warrant of arrest sa'yo yung mga yan. Grabe, ano po ibig sabihin yan? Pinakulong nyo yung dating presidente namin, wala pala kayong mga witness. Bakit po maghahanap? Very late. Hanggang ngayon, naghahanap sila ng witness. Ano po ibig sabihin? Yung mga demanda nila, sino pinagbasihan yan? Bakit kayo nananawagan kung may matibay kayong ebidensya? Wala pong katarungan dito sa mundo na to. Might is right talaga. Kung sino makapangyarihan, yun po ang, kung sino ang mga mayayamang bansa, yun po ang makapangyarihan. Tapos nagkukumahog tayo ngayon na ipadakip si Bato. Atat na atat eh. Dapat wala tayong pakialam kung mag-issue man sila ng warrant of arrest. Issue kayo ng issue ng warrant of arrest. Wala naman pala kayong ebidensya. Pinakulong nyo si Tatay Digong. Correct. Survival mode kasi yung ICC na yan. Tama tong sinabi ni Shaquille. Jake Oatmeal. Si Tatay Digong lang po nililitis ng mga yan. Paano po magbibigay ng... dahil dyan, tumigil ng aking... At tumigil ang mundo. Di pa po. Tumigil lang po. Saglit lang. Panapanahon tumitigil yung digaas lang po. Yung camera po natin kasi digaas lang. Pagpasensyahan nyo na. Okay, back to the ball game tayo, no? Punta po tayo sa ibang balita. Iba-ibang balita. Ito po. Mukhang bubuwagin na po yung ICI. Ito po ang pahayag ngayon ni Pangulong Marcos. Lahat umano ng kailangan imbestigahan ng ICI na imbestigahan na ayon kay Marcos Jr. Malapit na talaga silang matapos. Lahat ng kailangan imbestigahan na imbestigahan na nila. Yan po ang pahayag ni Pangulong Marcos tungkol po sa ICI. Kaya hinihintay na lang po natin na opisyal ng buwagin. Kung matapos na yung trabaho nila, then we will see what they can do next. But they really are coming toward the end. Lahat ng kailangan imbestigahan na nila. Maybe there are one or two other loose ends that they have to clear up. Ayan po ang pahayag. Ngayon, ang tanong po ninyo, Boss Badong, sapat na ba yun na naimbestigahan? Opo, ako po naniniwala ko na halos lahat na imbestigahan na nila. Naimbestigahan na nga nila pati si Martin Romualdez eh. Naimbestigahan na rin nila si Sandro Marcos. Ako po naniniwala rito sa sinabi ni Pangulong Marcos na halos lahat po ng trabaho nila ay nagawa na. So ano pa ang problema natin sa ICI? Yung tanong nyo kung may napakulong ba. Ang usapan, investigasyon lang. Sobra naman kayo. Ano ba pamagat ng kanilang ha? Baka nakakalimutan. Independent, ano ba yung ICI? Commission for Infrastructure, ano na nga yung meaning ng ICI? Independent,
for Infrastructure. Investigative Commission for Infrastructure ba? Oh. Sobra naman kayo. Ang sabi nila, imbestiga lang. Ang trabaho nila mag-imbestiga lang. Badong, naimbestigahan nga si Sandro Marcos. Ano naman nangyari sa investigasyon kay Sandro Marcos? Wala na kayong pakialam doon. Ang sagot lang nila, imbestigahan. Sinabi ba nilang ilalabas nila? Ha? Sobra-sobra naman kayo. Sinabi ba nilang may makukulong? Nag-imbestiga na nga eh. Gusto nyo pa may makulong? Nag-imbestiga na nga. Gusto nyo pa malaman kung ano ang nilalaman ng kanilang investigasyon kay Martin? Tsaka kay Sandro Marcos? Aba, sobra-sobra naman kayo. Ang tawag sa inyo, abuso. Independent Commission for Infrastructure. Ayun. Ang trabaho lang nila, mag-imbestiga. Ngayon, gusto nyo pang may makulong. Ang tawag dyan, pag naghangad pa kayo may makukulong, putya, pagmamalabis na yan. Sobra. Bubuwagin na sila kasi nakapag-imbestiga na. Oh. May resulta ba yung investigasyon? Wala na kayong pake doon. Hindi na nila trabaho yun. Abuso kayo. Nag-imbestiga na. Gusto nyo pa may makulong? Yung mga miyembro nga, nagsipag-resign na lahat eh. Hindi na matiis na, ano ba trabaho talaga natin? Mag-imbestiga lang. Wala tayong mapapakulong. Abuso na yan. Nag-imbestiga na. Gusto nyo pa may mapakulong. Putya, grabe naman kayo. Hindi na po makatarungan. Hindi na po makatarungan niyang mga hinahangad nyo. Kaya, okay na po yan. Nag-imbestiga na, okay na yan. Ito po, nakko po, tambalang Robredo Marcos sa 2028, isinusulong ng mga netizens. Ayos. Alam nyo, nakakatawa man, pero tuwan-tuwa po ako pag natuloy yan kasi para isahan na lang. Wala na silang katwiran na kaya naman kami natalo kay Inday dahil watak-watak ko yung boto natin eh. Isulong nyo na yan. Parehong ang kanilang plataforma. Pag may problema, isisi sa mga Duterte. Ipagpatuloy. Pareho naman po sila eh. Nakita nyo ito, yung isa mayor. Tanungin nyo po, di ba? Dapat pinagmamalaki niya. Ano nagawa mo sa Naga City bilang mayor? Aba, may malaki ang problema ng droga sa Naga City. At ito ay kagagawan ng mga Duterte. Hindi nila natapos yung problema ng droga sa buong bansa. Kaya ito po ay kasalanan ng mga Duterte. Ano po ine-expect nyo pag naging presidente yan? Kasalanan to ng mga Duterte. Kasalanan ng mga Duterte. Kaya okay po silang tambalan. Pareho sila ng utak eh. Ang purpose nila, pag kami nanalo at mayroong problema, isisisi namin sa mga Duterte. Palakpakan naman yung mga... kaya walang magagawa yung mga yan. Pag may hindi natapos si Duterte, isisisi namin kay Duterte. Ito po, Remulla bears second bribe. Try to clear flood control suspects. Ayan May pangalawang beses, may pangalawang pagkakataon na po na muli na naman silang inalok ng malaking salapi para po patahimikin. Pero ang tanong, ano kasi ang ginagawa ninyo? Bribery ay illegal. Tinanong actually si John Vic Remulla, no? Bakit hindi niya
Ito po ang sabi niya, no, they wanted us to help them in their case, remove them from the list and let them out on bail. That's what they wanted. Yan po. But it really just cannot be. It's not in our system. And we would not allow it. So hindi raw po nila papayagan na makaligtas itong mga, alam nyo po, guilty na po yan pag binabribe kayo. Ngayon ang tanong, bakit ayaw nyong kasuhan? 'Di ba? Yung mga, eto po, may tinanong why not sue the alleged would-be bribers? Remulla explained. Because it's deniable. What they did allows them to deny it through their emissaries. Usually, they are just their friends. O, i-deny lang daw. Pero karapatan po ng mga tao na malaman kung sino yung mga guilty. Kasi guilty po yan, kaya po kayo binabribe. Ngayon, kung ayaw po ninyong sabihin man lang kung sino sila, dahil i-deny lang nila, bakit nyo pa po pinipreskon? Para sabihin na kayo po ay hindi po kayo nabibili? Para ipagmalaki nyo na hindi po kayo nadadaan sa lagay, sa bribe? Para saan po? O ang sinasabi kasi ni Remulla, yung mga common friends nila, yung nagpaparating sa kanila. Hindi raw nila kilala to personally, itong mga tiwaling mga tao na to, yung nagbabribe sa kanila, hindi nila kilala personally, pero yung mga kaibigan nila ang lumalapit sa kanila. May mga butas sa sinasabi mo. Tama yun, tanong ng lahat ng tao. Pinabribe kayo, malalaking tao kayo, sekretary kayo, yung isa ombudsman, ipakulong ninyo. Oh. Kaya ang paniniwala ng tao, kung hindi nyo mapangalanan man lang, kung hindi nyo makasuhan, baka drawing lang yan. Para lang kayo magpabango. Kasi ang tatapang po ninyo sa totoo lang, si Bato nga, hinahunting nyo, wala pang warrant of arrest Nadalawahan ka na. Di ba sabi natin, pag naisahan, wala pong salitang nadalawahan Sa bokabularyo ng Pilipino, meron naisahan ako dun Bakit pong wala pong salitang nadalawahan ako? Kasi hindi ka naaamin dapat. Pag normal kang tao, hindi ka naaamin na nadalawahan ka. Bakit? Bakit ka aamin na nadalawahan? Kasalanan mo na yun. Okay, dito na po tayo. Mukhang wala na pong matutuloy na impeachment. Tungkol po dito kay BP Sara. Ito po ang reaksyon. Nito pong pamunuan, mataas po ang katungkulan nito ni Representative Ronaldo Puno. Ang sabi po ni Puno, parang sawa na kami sa impeachment. Ang dami nating problema, hindi pa nga natatapos itong pag-imbestiga dito sa mga nangyayari sa mga flood control. Impeachment na naman. Una, natutuwa po kami na ganyan po yung reaction ninyo na sawa na kayo sa impeachment. Ilan na po ang congressman na malapit kay BBM, mga tagapagtanggol po to. Mga galit po sa mga Duterte. Si Abante, sabi ni Abante, hindi na excited yung mga congressman sa impeachment ni BP Sara. Si Adjong naman, nagsabi rin po si Adjong na kung ang ipapasok nila yung mga testimonya ni Madriaga, mukhang pag-aaralan pa namin kung susuporta kami yan sa impeachment na yan. Tapos eto si Puno na nagsasabi na sawa na ang mga congressman, parang sawa na ang mga congressman sa impeachment. Kaya imbes po na papalapit po yung February 6, ganito po yung naririnig natin sa mga talamak na anti-Duterte congressman, malabo na talagang makalusot yan. Okay, pero ito po naman ang pahayag nito ni Rowena Guanzon. Yan.
wala na silang gana sa impeachment, baka wala na incentives at wala ng allocables per district. Saka malapit ng eleksyon, these congressmen have to have a plan B in case Sara wins. Yun po no? Yun po yung nakikita natin. Maraming factor. Dadagdag ko. Unang sinabi ni Guanzon, no? Baka wala ng incentive. Hindi katulad, ayon kay Chanco, 150 million per pirma. Kahit sino po, talagang pipirma, 150 million. Pipirma ka talaga. Bahala na sila magpaliwanag sa kanilang pro Duterte constituents. Basta makakuha sila ng 150 million. Wala nang incentive. Wala nang allocables. At ang malapit na yung eleksyon. 'Di ba? These congressmen have to have a plan B in case Sara wins. Yan po. Kasi alam nyo naman yung mga congressman natin, hindi naman po ang House of Representatives po, mula noong nabuhay ako, mula noong sumubaybay po ako sa politika, lahat po yan pro administration. Kaya ang pagkakakilala, hindi po kilala yung mga congressman natin, hindi po uso sa kanila yung salitang ano na nga yun, loyalty. Ang uso sa kanila, yung pagbaliktad, no? Kung sino yung nakaupong presidente, paliktaran po yan lahat. Yung hindi sinasabi ni Rowena Guanzon na nakikita pa natin, siyempre tatantyahin nila, kanino ko susuporta ngayon? Dito sa presidente na negative. Negative po ang popularity, negative ang mga ratings sa lahat. Sa lahat ng mga survey, negative. Ito ba ang kakampihan ko? O si BP Sara na panay positive? Si BP Sara na buong halos lahat ng taga Mindanao ay sumusuporta. Majority ng Visayas, siguro 80% ng Visayas. Buong Metro Manila, supporter na po ng mga Duterte. Rest of Luzon na lang yung natitira, pero konti lang po ang lamang ni BBM. Sa the rest po ng Pilipinas, NCR, Visayas at Mindanao, tambak na tambak po si BBM kay BP Sara. Ngayon, ano ang pipiliin ng mga congressman sa ganyang kalagayan? Mag-i-stick sila, loyalty nila dito sa papalubog na barko. Kaya nga nakakatawa, magsama man si Lenny tsaka si BBM, wala nang dagdag na boto yan . Yung buboto sa kanila pareho, yun na rin yun . Na ang hatian po ngayon sa politika, hindi na po yung pro BBM ka ba, pro Duterte ka ba, pro Marcos ka ba, pro Dilawan, wala na po yan. Sila na po ang nag-classify sa sarili nila. Duterte, pro Duterte, anti-Duterte. Sama-sama na po sila doon lahat. Loyalista ka man, Dilawan ka man, kakamping ka man, makabayan black ka man, pare-pareho silang anti-Duterte. Wala na akong pakialam kung mali sila ng diskarte. Kasalanan nila yan. Sa kapalpakan ng BBM administration, ang nakinabang po talaga yung mga Duterte. Bakit po? Sila lang yung talagang nagpakilala na anti-BBM . Mga Duterte forces lang po ang nagsasabi na sila anti-BBM. Yung mga Dilawan, nalulusaw na po unti-unti. Ang lalakas pa ng loob . Kahit na ano pang formula ninyo, kahit na ano pang sabihin, sino susundin nyo? Si Trillanes? Sabi ni Trillanes, bubuo daw siya ng uniteam sa 2028 para ipantapat kay BP Sara. Ikaw ang bubuo. Alam mo, sa coach, importante sa coach. Kaya bakit si Coach Reyes, Chot Reyes,
dapat lang tanggalin. At ipalit si Tim Cone. Ano meron si Tim Cone na wala kay Coach Reyes? Pinakamaraming PBA championship, Tim Cone. Ibig sabihin, sanay manalo. No? Paano ka lalaban sa international kung dito pa lang sa Pilipinas, sanay ka ng matalo? Kaya si Chot Reyes, habang naglalaban pa lang sila, hindi yung strategy kung paano manalo. Strategy kung paano haharap sa press con at ipapaliwanag ang pagkatalo. Kinakailangan po, bago ka makabuo ng winning team, kinakailangan yung bumubuo marunong manalo. Di ba? Kung ang bubuo ng unit team nyo, si Trillanes, anak ng tinapay naman, no? Wala naman tayong pakialam personally. Hindi po natin sisiraan si Trillanes personally. Pero natalo po Vice President, natalong senador, natalong mayor. Ano ang contribution mo? Hindi ka nga marunong manalo. Di po ba? Paano ka magko-contribute kung paano magpanalo, sarili mo nga hindi mo maipanalo? Okay. So, natutuwa tayo na hindi po actually hindi ako naniniwala na natatauhan na yung mga congressman. Hindi po, diskarte po nila yan. Sila ba ay sasama sa papalubog na barko o magtatalunan na sila ngayon pala? Pag sila nanguna pa dyan sa pag-impeachment, mahihirapan na silang tumalon ng bakod eh. Yun po yung kanilang yun yung attitude ng mga congressman ngayon na nakikita ko. Bukod sa sinasabi ni Guanzon na baka wala ng incentive yung pagpirma, malaking bagay yun. Sa mga mukhang pera, malaking bagay. Malaking bagay 150 million, di ba? Bukod po doon, kung wala na talaga incentive, hindi ko po alam. Pero po yung very practical na ngayon ba ay magsusunog ka ng tulay sa isang nasa papalubog kang barko. Ang gagawin mo ba ngayon? Mula sa babatuhin mo yung barko na pwedeng sumagip sa'yo. o kukuha ka ng tulay o kukuha ka ng bangka at mamamangka ka na papunta dun sa barko na matatag. Iiwan mo na yung papalubog na barko. Yan po yung option ng mga congressman natin. Hindi po dahil sa prinsipyo kaya ayaw nilang mag-impeach na si BP Sara. Ayaw na nilang impeach si BP Sara para meron pa silang dahilan para makalipat ng bakod. Just in case na si BP Sara na. O hindi pala just in case. Dahil malamang sa malamang na si BP Sara na po ang maging presidente ng Pilipinas sa susunod. Parang yan ano na lang, yung talagang gagawan nyo na lang si BP Sara ng pinaka-imposible na kinakailangan nyo para ma-eliminate siya. Wala na po intriga-proof na po si BP Sara Paulit-ulit lang naman. Mary Grace Piatos. Wala naman siyang Mary Grace Piatos. Diba yung katwiran ni Auntie Claire? Bakit daw i-impeach si BBM? Wala naman siya Mary Grace Piatos. Bakit Mary Grace Piatos? Saan ba nanggaling yung Mary Grace Piatos? Sa confidential fund. Meron siyang confidential fund si BBM. Kung ang dahilan ninyo ay Mary Grace Piatos, confidential fund, lalong pwedeng impeach si BBM dahil may confidential fund siya at dihamak na mas malaki. Boss, ayan. Ngayon naman po, punta na po tayo sa inyong mga katanungan. Open na po. Teka lang, titignan ko. Baka meron po tayong tinantusan na importante. Nakalimutan pa natin.
So sa akin po hindi lang po dahil sa pera, no? Kundi dahil na rin po sa kanilang survival instinct. Gusto nila makasurvive hanggang sa susunod na kabanata. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede na po kayong magbigay